Yes sir, klaro po. Okay. So, actually, this topic, electrical design for large commercial and industrial building, will focus on shopping mall where doon ako nagtatrabaho. Then, during the time na ginawa ko tong presentation, na-recall ko sa mind ko na this is just a review when we are in college. So, ito pala ay napakaganda doon sa mga students. And then sa mga RME, gusto ko na rin sa mga RME na madaling makuha nila yung kung paano. Although hindi man sila nagde-design, pero if they are in the maintenance, kung sila yung head, so meron silang idea kung paano i-maintain yung mga electrical mga wirings, electrical systems nila. Especially also to those are newly registered electrical engineers. So, start tayo. Topics and intentions natin dito ay of course sinabi ko na we'll focus on the shopping mall. And ito yung hope ko na sana may contributions o maka-add on ng knowledge doon sa ating mga young professionals, mga RMAs. Encourage natin yung kung sino man yung mga baguhan nating mga professionals na in the future gusto nilang magiging good designers. Then kung meron namang knowledge ngayon, hopefully ma-enhance pa nila, may makuha silang knowledge dito sa presentation. Step in the planning stage. Usually kasi yung yung electrical plan natin, kukuha tayo doon sa perspective or floor plan doon sa gumagawa, like for example yung sa mga architects, para makakuha tayo ng idea kung paano natin dalhin doon sa ating designs. Magkakaroon tayo ng kung meron ng mga layouts, so malalaman natin kung form ng buildings, kung ano siya, through the perspective and the positions, columns, o anumang mga arrangement doon sa loob ng building. Minsan, yung owner ay kukuha ng interior designer. So, siya ngayon yung magre-reflect doon kung paano ang arrangement ng mga lights, ng mga convenience outlets. So, ang gagawin na lang natin is through circuiting na lang natin. Pero kung in the absence of this, kung wala talagang blanco talaga yung plan, so usually gagawa tayo ng mga lightings ay idadaan natin sa illumination procedures para makuha natin yung density of lights in the building area. Ito po yung pinagkunan natin. Of course, yung Philippine Electrical Code. Ito po yung mga sections. No, ipakita ko na lang dito sa hindi ko na lang basahin, pero ipakita ko na lang dito yung mga sections na pinagkukunan natin. So sabi ko nga, this is just a review when we are in college. So ito lang pala dahil meron mang design when in college, meron mang design at gumagamit rin tayo ng Philippine Electrical Code. So ito yung pangalawang page na doon sa design criteria natin. Okay. Punta tayo sa plan. Okay. Suppose na ito yung plano at ginawa ito ng interior designer, for example lang.
So, yan yung lightings, for example. A portion of the lightings in the grocery, for example. So, ang gagawin natin, gawa na lang natin siya ng circuits, no? Based on the capacity per circuit natin. Kung ilang amperahe, usually yung ano natin, yung lights, usually 15 amperes, 20 amperes, something like that. Ito po yung design ng 100% kasi naka 1, 2, 3, 4 saka isang panel name lang. So ibig sabihin wala dito yung emergency lights, so emergency power. So ibig sabihin this design is 100% covered by generator. Kung gusto naman na alternate or 50% covered by generator, so pwede nating hatiin yung circuits na para pag sakaling mag-brownout, meron pa ring maiwan na lights. So meron tayong introduction dito, meron tayong pinakita na emergency 1, 2, ganon. So for the students, as review lang, itong nasa taas, ito po yung circuit number. At yung sa baba, yung G1, ito po yung name ng ating panel board. Okay. Common loads doon sa store or shopping malls. Of course, meron tayong lights, merong mga convenience outlets, refrigeration system, air conditioning system, escalators, elevators, water pumps, fans and blowers, merong STP, at saka of course may mga rentable areas. So ito yung gagawa natin ng circuits ngayon para sample lang of computations kung paano siya gawin. Okay, bago niyan, kasi meron mga modern technologies na tayo ngayon, input na lang natin yung data at lalabas na kaagad. So, for the sake sa ating presentation ngayon, dadaan tayo doon sa primitive style of computations at guide ng Philippine Electrical Code kung paano siya gawin. Sa yung mga natin, yung mga kasamahan natin, yung mga malaki ng experience sa sa ganitong industriya. Pag sinabi mo pa lang na area, may masasabi ka agad sila kung gaano siya kalaki kasi meron na silang multiplier doon. Pero sa atin, dahil baguhan tayo, so let us start from the beginning talaga. At itong i-present ko sa inyo is ang situation nito ay merong 230 volts at merong 460 volts yung equipment. Sabihin na lang natin, ito yung sinasabi ng may-ari, ito yung voltahin niya sa equipment niya. So hindi tayo makagamit nito ng 400 volts. No? So dalawang voltahe ang gagamitin natin. Dalawang transformer ang gagamitin natin para maka-arrive tayo doon sa 230 volts at 460 volts. Hindi kagaya sa 400 volts na i-line to neutral mo lang, meron ka ng 230 volts for a single phase load. Ito yung binigay sa atin. For example, binigay sa atin ng may-ari ng store. Ito naman yung other data sa mga equipment nila. Yung binanggit kanina, for example lang, for floor area merong 5,000 per floor. May lightings tayo na ganito 150, 3,500 lighting outlets, say for example.
Ito yung mga refrigeration units natin, 230 volts, escalators at saka elevators. Meron din tayong 460 volts, yung air conditioning natin, air handling units, and so on and so forth. So, to start, di ba sinabi ko kanina na yung experience na nating kasamahan na pag sinabing area, meron na kaagad silang masasabi. Ngayon, ang sistema natin dahil start tayo from the beginning, so gawan muna natin para makita natin yung project kung sakasakali, kung gaano siya kalaki. So gawan muna natin siya ng area method of computations. Okay. So based dito sa Philippine Electrical Code Article 2.20, so nandoon lahat yung mga procedures kung paano. Like for example, ito ngayon, may 130 receptacles tayo at 180 VA. Meron tayong demand factor applications. So meron tayong subtotal na 6,700 VA. Meron tayong continuous loads, lighting, show window lightings, and signages. Then meron tayong refrigeration loads, escalators and elevators, air conditioning loads, air handling units, primary and secondary pumps, cooling towers, potable pump loads, fresh and exhaust fans, fire pumps, sewage treatment, and rentable areas. Sabihin natin ito yung summary. Ito na yung na-compute natin na load. Total. So, from PEC, nakalagay naman dyan na 125% of the continuous load plus 125 of the highest motor and other loads. So, galing doon sa section ng PEC na sinabi, so ito na po yun. Yung 125%, i-present na lang natin 25.25 dahil dito sa total VA niya, nadidito na yung 100%. So, ito na yung formula at more or less, ito na yung total VA niya. So, 2,739,407.88 VA. So, unestimated, meron tayong 3.5 MVA. Okay? Na meron tayong 25% na allowance for future loads, more or less. So, masasabi na natin yon na yung area na yon, yung sa mall, more or less, ito 3.5 MVA siya. Pero, this is our first initial assumption muna dahil dadaan tayo doon sa schedule of loads. Bali, lahat ng mga equipments doon at saka mga lightings, ilalagay na natin doon siya sa panel boards na maggagawa tayo ng circuits. Okay. Ito ang common na schedule of loads. Merong circuit number, load description, voltage. Dahil three-phase tayo, meron tayong AB, BC, and CA doon sa ampere or ABC. May circuit protections tayo, may wire sizes at conduit sizes. Ang iba, merong dinagdag yung kung ilang kVA siya, merong color code, o ano pa yung magandang information tungkol dito sa schedule of loads. Pero sa itong presentation ito, yung pinaka-basic lang muna yung pinakita natin.
And ang size ng ano natin, panel boards as a review lang doon sa Philippine Electrical Code na meron lang tayong dapat 48 overcurrent devices in one panel board. So the schedule of loads, ang isang panel board na schedule of loads na natin, yung itong schedule of loads na to is represent one panel board, no? Lagyan man natin ito ng name. So ibig sabihin, meron lang siyang 48 overcurrent devices. So kung one pole siya, so meron siyang 48. So kung 2 pole, hatiin lang natin 'yon, merong 24. At kung 3 phase naman, 3 pole circuit breaker, meron tayong 16 overcurrent. Okay. Okay. Ipakita ko lang muna, kukunin ko lang muna yung doon sa distribution of amperahe kasi minsan kasi nagche-check ako ng mga schedule of loads sa mga tenants. May napapansin kasi ako doon sa ating sa ating kasamahan, no, mga practitioners. Alam ko hindi sila ang gumawa noon, pero dahil kasi na sign and seal na, so masasabi na natin sila ng author noon. Meron lang akong for the sake of the students din at saka sa new natin, professionals. Meron lang akong i-explain doon dito sa schedule of loads. Okay. Sana yan. Bakit wala? Sandali naghang. Okay. For example, ito yung nakikita ko. Pansinin niyo, nakalagay dito A, B, B, C, C, A, ABC. So ibig sabihin 3 phase, no? Ito line to line. Ngayon, ang distribution ng load niya is ganito. Okay. Another one, ganito rin ang distribution of loads niya. Para lang magkaroon siya ng balance load. So yung isa dito, inilagay sa AB. Yung from BC, nilagay sa AB for the sake na para magkaroon lang ng kunting balance of loads. Okay. Doon sa PEC, sinabi doon, itong provision ng PEC na to, ABC from left to right at from top to bottom is ABC rin. For example, ito yung panel boards. So, ito yung arrangement niya. ABC, left to right, and then top to bottom is ABC pa rin. So kung titingnan niyo itong first, itong circuit 1 and circuit 2 is tama siya. Pero pagdating dito sa 3 and 4, so iba na kasi ang 3 natin is CA. Ang nakalagay dito is BC. So meron ng kunting diferensya. Ganon din dito yung sa baba kasi i-transfer niya yung 1.8 dito from BC to AB. So wala ring lugar itong number 4. Itong circuit number 4, wala ring lugar na ginawa niyang AB. Okay, so ibig sabihin, mali ito. Mali ang placement. Part po ito ng design na dapat yung natin, schedule of loads ay matama rin. No? Hindi lang siguro na nakikita at yung iba kasi ibang pinagawa. Okay? Kung meron mang ganito ang sistema, ang placement of loads natin, dapat baguhin ang dito sa itaas yung name ng ating busbar. So dapat i-interchange siya, no? I-interchange ang CA at saka BC. So yun lang po yung sa load schedule.
Ngayon, sa presentation natin ngayon, ganito ang gagamitin natin. Ito po yung ilalagay natin ang sistema ng ating schedule of loads na which represent na ito magtama na siya. AB, so magtama na siya dito. At saka yung 5 and 6, magtama siya nandito sa BC. Kung ano naman, yung number of circuits naman natin ay pababa, 1, 2, 3, 4. So, hindi na dalawahan. So, ganito rin ang sistema. Although, hindi siya unbalanced, pagdating doon sa, sample lang po ito, pagdating po natin doon sa load balancing, so, pwede po tayong mag-interchange para mabalance lang. I-interchange po natin ito na magkaroon man lang ng malapit na load balancing. So, at least, more or less, ganito kung i-interchange natin. Anyway, sa ating PEC, nakalagay doon sa mga distribution boards na yung unbalance supposedly, kung pwede lang, malimit doon sa 15% as much as possible, no? 15%. Okay, punta na tayo sa load computations doon sa ang ating pinakita na load doon sa mall. Manner of computations pa pala ito, manner of computation style ng schedule of loads. Pag ganito ang sistema ng arrangement ng ating schedule of loads, ang kadalasan ginagamit nito ay ito. Kung meron man siyang motor, like for example ito, merong pump. So meron siyang 25% sa motor, then kinuha na lang yung pinaka-highest kung saan man yung pinaka-highest. Let's for example dito is nasa BC. So i-multiply ng square root of 3, then plus itong 3-phase loads, no? At sabihin lang natin 100% demand factor. So nagkaroon siya ng ganitong 19.239. Ang iba naman ay ganito. I-add niya lahat i-add niya lahat at dinivide ng square root of 3. At may introduction doon, may yung starting current of the motor. Kung mapapansin niyo, ito po yung nandoon sa sample ng ating Philippine Electrical Code. No, VA lang siya. Ito kasi ang presentation is ampere, pero doon sa example ng ating Philippine Electrical Code, naka-VA lang siya. At pag ginawa mo siyang 3-phase, dinivide lang ng square root of 3 times the voltage para makuha mo yung amperahe. Okay. Ang iba naman, ganito, wala na siyang column for the 3-phase, pero dinidistribute na niya. A, B, ganito na yung placement doon sa load niya, yung sa mga wires particularly. No? Then, kinuha din yung pinakamataas, tapos inintroduce ng starting current of the motor. So, yan na yung equivalent current niya. Pero kung tingnan mo kasi, matrabahoso ito dahil dami mong figures na i-add. So, better itong sa taas ang natin. So, this presentation, ito yung sa taas ang gagamitin natin. Okay. Summary of lights, ito yung gawa natin ng schedule of loads. No, meron may 1,000 na 18 watts, 135 na 2x14 track lights at saka yung down lights. So,
yung sinabi ko kanina, ito yung arrangement po natin. At ito po yung ah, yung loads natin. Nilagyan ko na lang ng quantity para makita natin kung ilang panel boards ang pwede magamit sa kanya. Then, ito pala, bakit nag-arrive, kung i-double check nyo, yung 18 watts, bakit nag-arrive ng 4.696 amperes? Ang ginamit ko po dito is yung pinakababa na effectivity of yung drivers. Yung drivers doon sa units, which is 50%. Bakit 50? Kasi in the future, tinitingnan ko kasi pag in the future, kung meron silang mga light replacements, makukuha pa rin itong 4.6. Hindi tayo ma-overload doon. Kasi kung i-strict ko siya nang sabihin natin 90%, so ang equivalent nito is mababa. So baka in the future, mag-change sila ng ibang wattage of lights. So baka hindi na siya mag-jive dito sa equivalent. Although makayanan pa siya sa ating circuit breaker, pero as a total system, mag-iiba yung loadings. Okay? So, okay, meron na tayong, ito pa lang meron akong nagalagay dito na kaik, yung kiloampere interrupting current, which is makukuha ito pag ginawa mo yung short circuit calculations. Since dito pala sa presentation ko, hindi kasama yung fault analysis, yung short circuit calculations, hindi kasama. So, nilagay ko na lang siya rito, pero subject for verification. At saka ito ring size ng wire. Actually, ito subject for verification kasi magkakandak tayo dito, magkakandak tayo ng voltage drop. No, which is hindi rin kasama sa ngayon sa presentation ko. So, assuming ito actually pag binase mo to based on the currents, ito ang tama, no, yung sizes. Pero magka-differ siya pag ginawa mo na yung short circuit calculations at saka yung voltage drop analysis. So, ngayon balik tayo dito sa main natin, yung gaya ng sinabi ko kanina, kinuha lang yung pinakamataas at multiply ng square root of 3. Sa ngayon dito, ang ginawa ko, wala muna akong demand factor. No, for simplicity, ginawa ko muna 100% demand factor. So nagkaroon siya ng 49. So kung tingnan mo siya, kung tingnan mo yung Philippine Electrical Code na wire ampacity, so dito siya magja-jive 22. Kasi may allowance ka pa dito, kailangan mo pa ito i-multiply ng 1.25 para magkaroon ka ng as ampacity dito na sure ka sa 22 mm square, na yung ampacity ng 22 mm square, pag minultiply mo yan siya ng 0.8, dapat ang result nun ay mataas compared dito. Okay. Compared sa 49. Yan. At ito rin pala, yung circuit breaker natin, usually, ang ginagamit ng mga kasamahan natin, hindi siya lalampas, no, pag ganitong loads, mga lights, hindi siya lalampas doon sa ampacity of the wires, no, para sure ang safety natin. Anyway, based on the 49, the 70 is makakaya naman, no, hindi naman siya umiinit based din sa actual installations. So another circuit breaker, another panel boards sa lights. Then mention ko nga pala, yung spare nga pala natin. Kadalasan yung spare natin ay dito sa huli. Yun ang kadalasan makikita ko nasa huli. Pero pag
inayos mo pag supervised niyan during installations, kung susundin lang yung electricians doon, yung schedule of loads doon, walang problema kung nandito siya sa gitna o ano sa nasa kung saan siya na ilagay yung spares, for the purpose lang na yung system natin during pag mag-ano tayo, mag-energize na tayo, ay more or less magbabalance. Kasi kadalasan kung nandito tayo sa panghuli, kadalasan pag nag-i-energize tayo, ang malaki sa atin is itong letter A, AB, itong BC, wala. Malaki ang agwat, no, compared sa ibang phase. So for the purpose lang na magkaroon sila na during energization, although hindi man talaga siya ganun ka-exact na balance kasi may mga ibang units na hindi pa gumagana during pag pinapagana natin, may mga motors hindi gumagana. Pero at least man lang pag gumana siya, hindi siya lalayo doon sa kaysa wala talaga kasi itong spare wala pa talaga ito eh. During the time nga mag-i-energize ka. So, yun yung nasa presentation natin. Yung spares is kahit saan ko nilagay, basta magkaano lang siya, more or less magka-balance lang siya. Another panel boards for lightings. So ito na yung panghuli yata. So meron na tayo mga spares. Nilagyan na lang natin ng spares na in the future merong mapaglagyan pa. Merong mga add-on loads. Ganun naman talaga yung stores. May mga add-on loads talaga, hindi maiwasan. Now, sa convenience outlet naman, meron tayong presentations of ito yung mga convenience outlets natin. Sinama na natin dito yung emergency lights kasi in a form of convenience outlets. So, dito ko ipinasok. Then mga POS counters, hiniwalay ko tong POS counters kasi itong POS counters ay pupunta ito dito doon sa server ng ICT. Sila yung magmo-monitor kasi doon sa yung ng tindahan. So ito yung panel na hiwalay siya intended para ma-monitor doon ng taga ICT. Ito dito na yung mga equipments, yung mga compressors ng ating refrigerations. So nag-introduce na tayo ng starting current of the motors ng mga compressors. Okay. Meron tayong food tenants and non-food tenants. So ito po yung escalators natin. Escalators, yung aircon compressors, yung chiller natin na medyo malaki-laki na rin. At saka yung mga air handling units doon sa stores. Another aircon pumps, aircon fans and blowers and pumps. For the sake din sa natin, newly yung mga students natin sa mga RME natin na kung titingnan mo dito yung computations, gumamit po tayo ng 250, dalawa 2x3 na 250. Kaya nagkaganito to kasi 250 ang limit. Nilimit ko siya ng 200 mm square na wire kasi yun yung medyo kaya pa hilahin. Nilimit ko siya. So itong 671,
dinivide natin ng dalawa, no? So para makaabot, para makuha yung ampacity ng wires, so ginawa nating dalawa. So kung i-reverse natin yung yung computations, itong ampacity ng wires times 2 mo, then times 0.8. So ang result nun ay hindi bababa, malapit but hindi mababa doon sa 671. Yun po yun siya. Okay. So meron tayong STP, meron tayong sa fire pump. Ang fire pump, hiniwalay po natin ng pag-compute dahil merong provision po sa PEC na dapat mahiwalay yung paglalagyan niya, which i-explain ko po mamaya. So ito po yung size. Doon pa pala sa PEC, nakalagay po pala doon na the total current doon sa fire pump ay ginawa niyang 125% doon sa total pagkukuha ka ng size ng size ng wires. 125% the same siya sa doon sa yung continuous loads at saka non-continuous loads. Parang ganon. So fans and blowers. Okay. MDP tayo. Ito na po yung main distribution panel po natin, no? From the transformer, meron tayong MDP. So lahat-lahat na na-compute natin ng mga loads na mga panels, dito po natin ilalagay. So at pati yung equivalent size ng circuit breakers at saka wires. So the same procedures, i-total. Tapos so dito tayo ngayon nag-a-add on ng 80% demand factor. Now, 80% is para sa atin lang 'yon, yung mga hindi pa talaga sanay doon sa pagdi-design ng building. Merong considering na hindi naman lahat gumagana, so 80%. Pero doon sa mga medyo mataas ng karanasan ay mababa pa nito. Dahil ina-assure naman nila na based on their experience, yung demand factor ay makayanan niya doon sa experiences nila. So, mas bababa nito. Pero for the sake of presentation ngayon, dito muna tayo sa normal, basic, na considering na hindi lahat gumagana, gagamit muna tayo ng 80% demand factor. So, ibig sabihin, yung sa 230 volts natin, meron tayong 1,441 amperes. I-convert natin yan ng transformer capacity. So, meron tayong 674. Medyo maliit din kasi ang rito. So, kung hanapin mo yung ang size of transformer, usually ito i-divide mo lang or i-multiply mo to ng 1.25 for the sake of for future purposes lang. Divide mo siya na i-multiply mo siya ng 1.25, then i-divide mo ng 3. So yun na yung equivalent representing the 3 transformers. So ito na yung meron tayong 250 kVA sa natin sa 230 volts. Kung i-double check mo ito, so ito 250,000 para maging VA, no, times 3 divided by square root of 3 times the voltage, yun dapat hindi siya bababa dito. Yun.
So yung ampacity naman is the same pa rin. Yung ampacity of the wires dapat hindi rin mababa dito sa ano natin, sa computed load. So same with the 460 volts. Since three-phase naman ito, i-introduce lang natin ng starting current of the motor. Then, so meron din tayong more or less, ayan, hindi ko ano, 2.5 MVA, more or less ganon. So kung titingnan mo ngayon yung ano natin, yung area method, na meron siyang 3.5 more or less yung estimated natin, at ito meron tayong 2.5 plus 750 kVA, at least magkalapit sila. So as designer, pwede ka na doon mamili kung saan ang gusto mo, dahil tinitingnan mo naman din yung future loads ng building na madalas merong mga add-on loads. Pero titingnan mo rin naman yung laki niya, kasi pag masyadong malaki at hindi naman nagagamit, sayang din. Okay. So more or less ito lang pinaka ano lang, hindi ito ano talaga doon sa yung one line diagram niya. Hindi lang napakita dito yung sa kamamadali ko, hindi ko napakita yung sa fire pump. Na sa fire pump, as per Philippine Electrical Code, ay hindi siya kasama dito sa MDP natin. Doon sa schedule of loads, kung tingnan mo, napasama siya doon for the sake of the size of the transformer. Pero pag during implementations, we supposedly makikita dito, yun yung hindi ko na ipakita. Dito siya sa line side. No? Dito sa line side of the MDP, at meron siyang, kung iko-control natin siya ng ATS na ano rin sa generator, yun, tapos diretso na siya doon sa fire pump panel. So yan lang hindi ko napakita dito. So okay, wala na pa, tapos na pala. So yan lang po ang presentation ko, at maraming salamat po.